Okay. Natawa na pala ang picture. Sa una, amo na nga ito nga kahimtangan. Nagalakat tapos ang Ginoo. Ang iya nga una-una, gid nga ginubra, kag ang una-una, gid nga plano para sa aton. Agud kita magpanglakaton upod sa iya. Adlaw-adlaw, oras-oras, adlaw gabi, kada minuto, may relasyon ta sa iya, may connection ta sa iya. Galing kay, ano ganing natabo? Oh. Wala ginsunod ang ginsugo. Sa ano ginsugo sa Ginoo? Kay Adam, kay Eve, kay Eva. Hindi magkaon apple. Sa yote. Okay, hindi magkaon sa puno, sa tree of knowledge of good and evil. Okay? Diba, kung damo na may nabalaan, kisado ka, buday magtawag sa Ginoo. Parang na kung may kwarta ka, kung may ginabatsyag ka or na feeling lonely ka or sad ka, ma-shopping ka lang. Feeling mo ma-okay ka na. No? Kabudlay, mag-resort na yun nga, ay, kapalapit ko gili kay Lord, ay, kinanglan ko gili si Lord. Akong damo ka pa, friends. Amo na kisa, kakawadaan, tagulo, friends. Kaya ginapabatsyag, das ang Ginoo. Ginatawag lang kita sa Ginoo sa iya, pabalik sa iya. So, amo na, may damo at karamihan na tanang, ang mga butang na nagapangamulat sa ato sa Ginoo. So, ginlapas ang tao ang kasuguan sa Ginoo. Kagano ang natabo sa ila. Sa duanay, magkitanay sila sa Ginoo, mabatian nilang ara ang Ginoo. Kung na ano dayon, excited sila dayon, holding hands kay Lord, ginakatlakat dito sa Garden of Eden, gusto riyahan na kay Lord. Anong gipangalan mo sa amuni nga sapat, di ba si Adan? Tagaan siya ni Lord sang privilege nga pangalanan niya tanan nga sapat. Igamhan niya ang tanan nga mga gintugas ang Dios. Amo na ang aton nga original nga plano sa aton sang Ginoo. Kaya hindi ang kalibutan ang magagahom sa aton, kundi kita ang magagahom sa mga butang sa kalibutan. Pero sa buong suli nang nakatabo mga butang sa kalibutan amo nang gagahom sa aton, like sa aton cellphone. No? Number 1 gina niya. Ang aton yung cellphone. Ang aton cellphone, hindi ta mabalan, kisa ginakuha niya ng oras. Ako di estudyante, gipamangkot ko siya ng pila ka oras kaga cellphone. Hindi ko lang ko pag-i-judge niya sa pulo ka oras. Imagine mo nang pulo ka oras. Kung sa pulo ka oras, gabasa ka Bible, ano na yan, ang natabo sa kabuhi mo. Kung sa pulo ka oras, nangamuyo ka sa Ginoo, ano na yan, ang natabo sa kabuhi mo. Sabi na. Okay. So, tungod sa to, kita nahambulag sa Ginoo. Tungod nga ginlapas ta ang pulong sang Dios, ginlapas ta, wala ta ginsunod kung anong ginhambal niya. Ang resulta, nahamulag ka sa Ginoo. Okay. Ano bala ang mga butang nga nagapahilayo sa aton sa Ginoo? O, matsag nyo, ano ay ang mga butang? Ha? Sin? Okay, ano bagit? Ano nga sin? Okay. Sige, may harap ako tatlo kabilog nga ihatag. Sabi, mo daw, pero tatlo, particular, do ka iyanin nga overview. Okay, ang pagkatawhanon, isa na da, ang aton self, ang unod, tawag ng laman. Kung ano ba lang aton ginadesire sa aton lawas, permit. Yung number 1, nga food. Sino din wala na miyan sa food? Sino din wala na miyan sa food? Ako po. Ako po. Diba? Sa mind to permit, ano nang panyaga, karon man, nakaroon panyapon man, nakaroon ng pamahawon. Tapos kita ganit, tapos kaon. Ano naman kaunod ko man. No? Grabe nga, ang, hindi mo siyempre wala ko, siyempre kinanganta man ang food. Pero ang futility, wala ka-vein, sa aton nga thoughts, nga nangabuhi ta sa kalibutan, ang mula na tanan naton, din paminsar. Okay, number 1, pagkatawhanon. Ikaduwa, ang kalibutan, ang world. Ang ikatatlo, ang kaaway mismo. Amo si Satan. Okay. Number 1, ang pagkatawhanon or self. Hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan
Bukod ang kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo nagahigugma sa Amay. Kay ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom sang tawhanon nga balatsagon. Okay, take note. Ang tawhanon nga balatsagon nga ginakawilihan sa mga mata, ka ginapabugal sa mga tao. Wala nagahalin sa Amay kundi sa kalibutan. Ining kalibutan kagang tanan nga butang diri nga ginahandom sang tawo magataliwan. Pero ang nagatuman sa kabubuton sang Dios magakabuhi sa wala sing katapusan. Okay, di ba amo to ang warning sa ilan ni Lord sa Garden of Eden, nambal niya? Adaan din yun ni pagtandugon na kay kung tandugon yun ni gani, mapatay ka mo. So, natabo sa ilan, napatay sila bangod, kay nahamulag sila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mismo among kabuhi, di ba? Jesus is the way, the truth, and the life, among kabuhi. Kung wala ang Ginoo, wala ta sang kabuhi. Ang aton nga kalag, espiritu tapatay. So, amo nga na siya sa aton, magakabuhi ta. Padayon ta nga mga buhi, kung kita padayon nga nagasunod, hindi na kay kapamati ha, kag nagabasa sang pulong sang Dios, kundi kita kaya masunod sa pulong sang Dios. Sa kada tion nga ginalapas ta ang suguan sang Dios, kag nga pulong, nagapakita nga kita wala sa relasyon sa Ginoo, kag wala sa pagigugma sa Ginoo. Kaya nabi, mabatian ni Calvin basa na Bible. No kabati ka na Calvin. Pinakonvey ka ni Lord si Manang Ellen. Hinambal niya. Hinapagwa niya na lang ko ng Bible kaya para hindi niya naging malipatan. No, kanya-kanya na mga technique na sa life. Kanamigid. Nga may arak, kabalado ka. Tawag, desire. Handong. Sa imo nga kabuhi. Ang handong mo nga mangin malapit ka sa sino nga handong nga mangin malapit sa Ginoo. Amen. Okay. So, anong ginobra mo sa imo handong? Di ba kung may handong ka, ginaubrahan mo, hindi na sila nga first kay one tamad nga mga sa dalungsang bayabas kay mahulog sa madagdag mo. Take effort, kagid ma-action, kagid na may ubrahon kagid. O hindi lang mamati, kag mabasa, kundi matuman man sa pulong sa Diyos. Agud nga maangko naton ang kabuhi nga wala sa katapusan. Okay. Ikaduha, or anong sabat sa sini nga problema? Tawhanon nga balatsagon, mga ginakawilihan sang mata, ginapabugal sang tao. Ano ay mga tawhanon nga balatsagon man? Kaakig. Ano pagid kasuya? Kahisa. Pagdumot. Tawhanon nga mga balatsagon. May ara mga tao nga nagalakat nga may dumot, kaakig, kahisa sa ila tagipusoon na wala sila na balaka sa ila kaugalingon. Sino sa inyo ang nagakabalaka kung do akig ko? Nakabalaka ko sa akong kaugalingon kaya hindi ko gusto ng mga akig ko. Sino sa inyo ang gabatsaga mo na? Oh, very good. Ang silingon, ara sa inyo ang balaan nga espiritu, ara sa aton, buhi sa aton ang Ginoo, ara ang Diyos nga nagagiya sa aton nga mga balatsagon. Okay? Di ba mo nang promise ng Ginoo sa aton? I will give you the Holy Spirit kag siya maga-convict sa mga sala. Nga ay convict ka sa sala para nga maluya ka, hindi na convict ka sa sala mo. Para ma-inchakto ka, kag para mapalapit ka kay Lord. Ma-reconcile ka bala kay Lord. Ma-reconcile tatanan kay Lord. Kag mauli ang aton nga relasyon sa Ginoo. Okay. So, ang sabat sa Mateo 16:24-25, dayon nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod. Kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pagpasulabihon ang iya kaugalingon. Diba? Kita, mahilig kita yung ako naman danay subong mo na ba? No, kapin pa kung ikaw, pala hatag ka, pala nga tao, pala pasensya ka, pala hatag ka, pala alaga ka, ikaw tanan ka, kuhan sa mga bigay ka lang nga bigay, malabot ka man sa punto, ako naman subong,
Kadrama. Ako naman danay, pamisaro ko naman danay, ikaw galingon ko. Wow, mata na, no? Pero ginatudoan, tas ang Ginoo nga, hindi pag-unaho ng aton kaugalingon. Hindi pagpasulabiho ng aton kaugalingon. Kad dapat handa siya sa pag-atubang, sa kamatayon, sa iya, pagsunod sa akon. Okay, anong ambal to? Kung magsunod ka, mabuhi ka, tapos ano man, mapatay ka na naman, di ano giniman? Ano gina ba lang ginambal, ginapunto ni Lord? Ang ginanamin niya di nga kamatayon, ang kamatayon sa aton nga, tawhanon ng mga handong. Ang mga handong tamatawhanon, mga butang nga magataliwan lang hamba sa 1 John 2:15-17, mga butang nga magataliwan lang. Handa ka dapat nga magpakamatay dira nga mga lugar sa mga sitwasyon nga mo na. For example, gusto mo lang gidya mag-cellphone, gusto mo lang gidya mangakig, or gusto mo lang gidya magbalos. Hindi lang mo daw mapatay. Sa hando mo nga magbalos, sa hando mo nga mangakig, sa hando mo nga mag-usik sa iyong oras sa iyong cellphone. Or ano pa man da. Dapat handa ka sa pagatubang sa kamatayon, sa iya nga pagsunod sa akon. Okay, kung kita nagasunod sa Ginoo, for me, ginaya involved, ginaya may ara, ginaya sa aton nga, something has to die sa aton nga sulod. For example, ang balon sa Ginoo, kung tampaon ka gani sa piyak, kaya mo pagid ang piyak. Kaya hindi ka na mapatay. Ano? Diba? Ano ka ginaya, Dumaribuilding, ginaya, ano, ginapangambal ka? Patampa, pagid sa piyak, tampa, no, ganyan sa piyak, kaya tago pagid ang piyak. Sobra na ginaya, diba? Paano na lang ko yan, Lord, di ba? Di ba, amo na per me, rason ta, ako, paano ko? Diba, ako yan. Yan, amo ta na per me. Umuna ang mga ebidensya, makita, mahilig kita sa aton kaugalingon. Kay ang bisan sino, nga luyag magluwas sa iya kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino, nga maghalad sa iya kabuhi, tungod sa akon, makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ano gid bala ang makuha sang tawo kung maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iya nga kabuhi. Ano gid bala ang maangkon mo kung persabi ga terminal sa ML, ga nagmangaranon gabi damo damoy mo kwarta sa bangko, tapos nangkon mo sikat kabi. Ano gid bala ang bilis ng sinatanan nga butang? Kaya ano gani, yung mga butang ay na taliwan lang. Tanang temporaryo. Okay. Wala gid, gisabat mo din ni Jesus. Wala gid, kay wala gid sang butang nga sarang iya mahatag, agod mapabalik niya ang iya nga kabuhi. So wala, even si Michael Jackson, ganit, meron ko na si Michael Jackson, gusto niya ko na makalabot sa amo ni nga edad, for example, by 100. Naghandong siya, makalabot siya sa amo ng edad. So nagkuha siya mga doktor, kitid mo sa kwarta mo. Kuha sa mga doktor, tanan-tanan, arana tanan siya balay, pila na kabilog. Agod lang gid nga mapangalagaan niya kaugalingon, na-spend sa dumudamo ang kwarta. Kaya naghandong siya nga abiya, pwede niya lang mabuotan ng iyang kabuhi nga hasta ko. Kung saan ko gusto nga edad, ubrakon ko nga. Abi niya ara sa iya kamot ng iyang kabuhi kagang desisyon. So nakibot siya nga wala siya nakalabot sa amo ng edad. Kung nagapakilala gid nga wala sumutang sa kalibutan, masarang makaluwas ang imo nga kabuhi, kundi ang Ginoo gid lang. Okay, ang ikaduha, ano to ganing una nga butang nga nagapahilayo sa aton sa Ginoo? Self. Kaugalingon. O ikaduha, ang kalibutan or ang world. Santiago 4:4-6. Kamu nga mga hindi matutong sa Dios nga pareho sang babayi nga nagpangin lalaki, wala bala kamo makahibalo nga kun palabihon ninyo ang mga butang diri sa kalibutan kaaway kamo sa Dios. Sino na nagambal?
Santiago, ang pulong sa Diyos. So, hindi na ako naghambala. Okay, gani, kung palabihon ninyo ang mga butang diri sa kalibutan, sang sa Diyos, ginahimo ninyo ang inyong kaugalingon nga kaaway sang Diyos. Hindi ka mo maghuna-huna nga wala sing pulos, ining ginasiling sa kasulatan. Bible lang man na. Hambal-hambal. Sige, sulatan na ni Santiago. Santiago lang man na. No? Hindi ka mo maghambal nga wala pulos ang ginasiling sa kasulatan. Nagahandong nga may kaimon ang Diyos sa Espiritu nga ginpapuyo niya sa aton. Pero ginkaluuyan gid kita sang Diyos. Amoy na nga nagsiling ang kasulatan. Ginasumpo sang Diyos ang bugalon, pero ginakaluuyan niya ang mapainubuson. Okay. Nga aman nga, hindi man takapalapit sa kay Lord. Nga wala taga-pray. Tamo ni man nabatian. Nga ako na wala taga-pray kay tungod may bugal sa atong tagipuso. Kaya ko maninga, ma-pray pa ko bi. Kay kabalo mo ko di maghambal nga, ma-pray ko bi kay Lord. Alaman ko nga, ma-pray pa ko nga buligan ko ni Lord magwali. Nami makutingog nga, ma-pray pa ko nga, nami ako mga verses. Kabalo mo ko sa eskwela na din sang grade 1 ko, top student ko lang, nga ma-pray pa ko bingang makapasar ko, bingang naginanglan ko pa si Lord sa akong pag-eskwela, nga ma-pray pa ko. Ambot si Dingon, may pugal sa aton nga, pag-ipusoon. Nga wala taga-tawa sa Diyos. Amo na gani sa Jeremiah, mayroon na dabala words nga. Nagkakasubuan gidang Ginoo, galalain gidang niya tagipusoon. Nakaglain na sa mga ginaagyan sang tao. Grabe na ila mga trial sa life. Sino ga-experience trial sa life? Amen. Grabe nila mga trial sa life, grabe nila mga suffering, grabe ng struggles nila, mga circumstance nila, kakatabo sa ila. Pero gakatingala ng Ginoo nga, abala nga wala sila gihapon nagtawag sa akon. So hindi na sa tuod ang ginahambal nga gapalapit. Kung may mabatian ka na gani, si mo nga may, gapalapit ka lang kay Lord kung may kinanglan ka. So hindi na sa ihalin kay Lord, nga mo na nga matingog ha. Kaya gusto gid sang Dios nga sa tanan nga tion mapalapit kita sa iya, sa malipay, sa madulom, sa masanag, sa malain, sa maayo. Mapalapit kita sa Ginoo kay gusto niya gani relasyon sa aton. Hindi lang gusto nga dapat gwapa ka lang per me, dapat perfect ka lang per me, buot ka lang per me at sa magpalapit sa iya. Amo na ganit nga kinanglan ta siya kay tungod hindi ta kaya mangin mabunga. Ang basa John 15:5, hindi ta kaya nga mamunga kung mahamulag ta sa iya. Okay, story sa tabo nga manggaranon. Muna siya, basahan ta na tanan. Sang manuglakat na si Jesus, may tawo nga nagdalagan palapit sa iya kang nagluhod. Dayon, nagpamangkot ang tawo, maayo nga manunudlo. Ano bala ang akon himuon, agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagsabat si Jesus sa iya, nga nagasiling ka nga maayo ako. Wala gid sang bisan sino nga maayo kundi ang Dios lang. Kung parte sa imo pamangkot, nahibaluan mo naman ang ginasiling sang kasubuan. O, ano naman ang ginhambal ni Jesus parte sa pag-angkon sang kabuhi nga wala katapusan? Ginsay niya ang kasubuan. May kasubuan nga kung sa diin ka makaangkon sang kabuhi nga wala katapusan. Hindi ka magpatay. Amo nang haba sa kasubuan. Hindi ka magpatay, hindi ka magpangin babayi, o kung magpangin lalaki, hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sing butig, hindi ka magpangdaya, tahuron mo ang imo amay kag kiloy. Sinong naka-perfect ni? Sino naka-perfect ni? Wala ga butig, wala ga ang gatahod sa iyang ginikanan, ang wala ka pangin babae, ka pangin lalaki, ang wala nga kutso-kutso sa iya nga tupad walay. Sino naka-perfect ni? Wala, awisan ako man, wala man. Pero, ang ini nga tao nga manggaranon,
nagsiling, nagsabat siya kay Jesus, manunudlo, inatanan, gintuman ko halin pa sang bata ako. Perfect. Perfect score sa tanan gilawag ni Jesus. Natuman niya kuno tanan. Gintulok siya ni Jesus nga may paghigugma kag ginsilingan. Isa pa kabutang ang kulang sa imo. Isa na lang gid. So na ubra mo na to ginatamod mong imo ginikanan, wala ka naga-kutso-kutso sa imo nga mga tupad balay sa imong mga abyan, wala ka naga-panginlalaki or panginbabae, wala ka naga-pangawat, wala ka naga-patay. Perfect na, pero isa na lang kabutang. Pauli ka, kag ibaligya ang imo pagkabutang. Kag ang kwarta, ipanghatag mo sa mga imol. Sa sini nga paagi, mangin manggaranon ka sa langit. Dayon magbalik ka, kag magsunod sa ako. Ano ang reaksyon sa manggaranon nga tao? Nagkasubo gid ang tao sa pagkabati niya sadto. Kaya naghalin siya nga sinulubon, kay madamo gid ang iyang manggad. So nasubuan siya. Na perfect yung matutuod tanan-tanan ng mga sugo ni Jesus. Pero wala niya nahimo ang isa na lang gitani kabutang. Last na lang gitani ang iyang manggad. Ambot silingon, nga nasubuan siya kay tungod nga palangga yang iyang manggad. Hindi niya kaya ibaylong iyang manggad. Nga mangin kaupod niya or maging kaparehos niya si Jesus. Sa Colosas 3:2, ambal, isentro ninyo ang inyo panghuna-huna sa langit nun ng mga butang, kag hindi sa kalibutanon ng mga butang. Kung ang aton nga panghuna-huna, ano naman kaunon, ano na naman ang suksukon, ano na naman ang tanan nga makapanami sa aton nga balatsagon. So ang basang Ginoo, hindi tada pag-ibutang tanan. Sino sa inyo ang lang sa isa ka adlaw, mayara, lagi ka muna pa, nga ginapaminsan naman si Lord. Mayara, ged. Mayara man. No? Kaya muna siya ang mga indication, wala mga evidence na kita nagakabuhi sa Ginoo. Ang ikatatlo, kaaway or si Satanas, si Satan. Okay, ang unang nga butang, ano to gani? Ang unang nga butang? Self. Ikaduwa, world. Kalibutan. Dayon, naghambal si Jesus kay Pedro. Simon, pamati bala. Naglasin siya si Satanas, nga tilawan gid niya kamo. Naglasin siya si Satanas. Ambot silingon, ara gid sa Ginoo ang mataas nga gahom. Kinaglasin siya pag si Satanas. Kay tungod ini si Simon ginapanag-iya sa Ginoo. So hindi niya pwede tandagon si Simon kay tungod na hindi nabilong sa iya si Simon, kundi nabilong si Peter kay Jesus. So naglasin siya pa siya kay Jesus. Naglasin siya si Satanas nga tilawan gid niya kamo. Pero gin pangamuyuan ko gid ikaw nga hindi madula ang imong pagtuo. So, amo na ng nami nga pagtilaw. Nga nalapasan ta nabi ang pagtilaw sa aton nga tawhanon, nga balatsagon. Nalapasan ta nabi ang mga butang sa kalibutan. Wala ka nayalabot kung ano dang sitwasyon sa kalibutan nga party sa kagalingon mo. Ang ikatatlo na lang gid ang kaaway. Ginoo, handa gid ako sa pag-unong sa imo bisan sa prisuhan o kon sa kamatayon. Nagsiling si Jesus sa iya. Pedro, sugiran ko ikaw si matuod. Sa wala pa makapamalo ang manok karon sa gabi ipanginwala mo ako. Sing 3 ka beses nga wala ka makakilala sa ako. Tawo nang hambal ni Peter kay Jesus. Nagpromise, Lord, hindi tagid kaya pag-ibaylo. Bisan ano ko nga pagtilaw matabo sa akon. Sino ka gihambal mo na? Kung lawig ka na ba lang Kristiyano, magkakamba, sige na muna. Hindi tagi kay Lord pag-ibaylo, Lord ya. Pero, si Jesus, kay tungod nga kabalo na siya kung anong future, wala pa ka makatatlo, kung nga
pamalo ang manok, igasikwa niya si Jesus. Or ipanginwala. Ano galing ang Muslimon sa ipanginwala? I-deny. I-deny. Muslimon, ay, hindi ko na siya kilala yan. No, madamo, ta sa sitwasyon sa aton nga life nga ginadeny tagali ang Ginoo. First na ba kung ako sa eskwelahan. Kung may mga tipon-tipon, taga-kotso-kotso. Kung hindi ka bantay sa iyong kagalingon, makasilip ko, ay, oo. Ay, oo. Kung ka makasugpon-sugpon ka man, pagi sa silang action, ginadeny mo na gali ang Ginoo sa imo kabuti. Pero kabalo ka sa sulod mo nga dapat wala ka tugain ka. Dapat nagpain ka. Dapat ginpakita mo kung ano dapat si Jesus sa tunga sa amuna ang mga nakatabo. Pero nag-compromise ka. Kaya wala ta ginpagigbato ang aton nga relasyon sa Ginoo kag ang aton pagkakilala sa iya. Pasahon ta lang ang sa Matthew 4:1-10. Okay, pwede ta basahon tanan. Ang pagsulay kay Jesus. Grabe nga guts ni Satanas, no? Sa gintilawan niya si Jesus sa kamingawan. Ang una-una, ginambal niya, kung ikaw anak sang Diyos. Tandaan mo ni nga line, kung ikaw anak sang Diyos. Ang muna burning pamangkot sa imo sang kaaway. Anak, agid bala sang Diyos. Paano bala ni anak ka sang Diyos? Ang aton tanan-tanan ng mga struggle sa life. Sige. Ba't sir, kama na anak ka na sa Diyos kay halimbawa, sa ito ako yung inihimo, ay pwede mag-akot na mag-akot kaya bahala na lang mag-ulang kumiga, basta harang bago ko magbukas ang ating sadya, ay papamuloan ko na ating sa sarili ko. Okay, so nabala ni nanay nga anak sa sang Diyos itungod yung separarya ng iya nga kaugalingon sa kalibutanon ng mga gawi, tawhanon ng mga gawi. Okay, sakto na siya. Kung silingon, may bunga ka na. Karon mabalaan, nakaroon ko ano, nakaroon ng mga bunga, ginahambal, nakaroon sang John 15:5. Okay, so amo ni Permi ang aton nga struggle bilang isa ka Kristiyano, bilang isa ka tao. Sino ka gidala? Amo nang pamangkot. So amo nang pamangkot man nga Permi man ginahaboy sa aton sang kaaway sa aton una-una. Sino ka gidhaw? Nga ama
matindog kagito sa tunga, nga matestimony kagito nga makot kagit sa verse nga i-sharean mo gito imo tupad balay sino kagito. No, amo na per me ang aton nga mga struggle. Pero si Jesus, kay kabalo siya kung sino siya, kung kay sino siya, nagsabat siya. Wala siya natimtar sa tinapay. Bisan siya nagutom naman to sa ganita tan kay ga-fasting na siya mo sa wilderness 40 days and 40 nights. Ga-fasting siya, wala siya nagakaon, wala siya nagainom. Pero gintimtar siya sa kaaway ni Satanas nga himuan ni bilang bato himuan tinapay. Ginatistingan pa kung ano pag ang kaya mo ubrahon. Isa ka effort sa aton nga pagkatao no kapipas sa mga bata. Do permi ta wala nga may pagpatunayan dito permi kita may ipakita para ma-proud ang tao, i-applause sa tao, i-accept sa tao. Pero kay Lord, hindi mo na ang kaso. So siya, kabalo lang din siya kung sino siya. Kag kabalo siya, sang pulong, sang Diyos. Iibantayin nyo ng mga words. Ang permis sa siya ni Jesus. So, gintemtar siya ni Satanas. Kung ikaw, anak sang Diyos, ibuang ini nga bato nga mingin tinapay. Nagsabat si Jesus sa iya, nagsiling ang kasulatan. Amo na permi ang hambal sa iya ni Jesus. Bantayan ni tatlo ni kasabtanay nila. Amo na permi ang una ni Jesus. Hambal na permi. Nagsiling ang kasulatan. Kay tungod si Jesus, nakabalo man siya sa pulong, nga bisan siya na gani mismo ang pulong. Kabalo siya kung anong nakasulat. Nagsiling ang kasulatan, hindi lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong sang Diyos. Kaya tuto sa kamingawan, kay gusto niya, nagpasting ko siya. Kaya good nga mabatian niya ang pulong sang Diyos. So, sa aton nga Christian life, namin din na may ala pa fasting. Sino ka tilaw fasting? Matry ka fasting din. Sila? One day? O yun na. So, nag-fasting, hindi diet ha, fasting. Fasting, ginatap mo ang mga butang nga pwede mo ipahigan mo bala mga butang like pagkaon, like cellphone, fasting sa cellphone. Isa deactivate akong Facebook na fasting ko na sa Facebook. Mga butang nga nag-aagaw sa imo oras, attention, sa imo balatsagon. Pwede mo na sila i-gadigad dito ka dani, palayo din na nisa ako. Kay pangitaon ko, isik ko ang nawong sa Ginoo. I will seek the face of God. So, mag-fast ka. Kung ka-fast ka, hindi lang dapat diet ang wala lang pagkaon na cellphone. Ara ka dapat sa pulong sa Ginoo. So, ga-read ka Bible, ga-pray ka. So, ako na yung mga feeding. Matingala ka bala kay kagi ko na nailaan mga days ng kisamya, 10 days, 7 days, kay 40 days, pero ano lang ng kada gabi lang wala na kaon kung ano makakong gabi hindi ka na magkakaon. Nang matingala ka gid kay kung gabasa ka lang sa pulong, feeling mo kakabusog ka man. Hindi ka man kabatsag gutom, nakagi ka na lang. No, naurasan ka na sang basa, sang Bible, inog pa niya, naman pero naula ko na gutom haw. Kay tungod nga ginapakaon mong imo nga espiritu, ginapakaon mong imo nga kalag. Sang pulong sang Diyos. Ikaduwa nga natabo, hambali sa tanas kay Jesus. Kung ikaw ang anak sang Diyos, ari na naman sa bata, agidayan ni Lord, ginamoy, agita na permi. Buli, gidman si Satanas. Lukso ka paidalom. Kaya nagsiling ang kasulatan. Hambali, maalaman ni si Satanas. Sa muna kong kita, hindi tamangin maalam sa pulong sang Diyos. Sigid kita niya maintuan. Kaya iya, into-into, mga iya, permi mo. Kaya wala sang, is the father of lies. Sang kabutigan, tanaan niya kabutigan, nagahalis siya. So, sa gagin siya magbinotig yan. Ari na, nga bala niya nga si Lord gali, si Jesus gali, kabalo sang pulong sang Diyos, gigamitan niya man hambal niya, kung nalakas ang Diyos, lukso ko pa idalom. Kaya nagsilig ang kasulatan, bawa nag-quote-quote man sa Bible. Kabalo man si Satanas ang Bible. Okay? Kung kabalugan si Satanas ang Bible, how much more kita. Suguon sang Diyos ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. Sa luon kanila, agod hindi mapila sa imo tiil sa bato. Makita mo ni siya nga pulong sa Psalm 91. Mabasa mo ni siya nga pulong. Amo ni promesa sang Diyos. Gin-quote niya ang Bible, pero ang iya tagipusoon, kaging niya huna-huna, agod nga matrap niya si Jesus.
Ginsabat man siya ni Jesus. Nagsiling ang kasulatan. Okay, duwa na sila gagamit sa Bible. Okay, nasang Bible verse. Nagsiling ang kasulatan, hindi pagtistingi ang Ginoo nga imo Dios. Okay. So sa duwa ni kakaso, si Satanas gagamit pulong sa Diyos, si Jesus gagamit pulong sa Diyos. Ari na lang ang motibo na lang sa gipusoon, isang huna-huna. Dira na lang na nimo mabalaan. So muna sa mga deeper pagid nga mga truth, pagid kag knowledge, kinanglan taman i-develop ang aton nga discernment. Anong discernment? Discernment, wala ka batay na ka muna nga word, discernment. Para ba lang makahibalo ka kung ano ang motibo sang tao, sang tagipusoon sang tao, sa hindi lang kimera kisa gamba samba sila nami, pero sila tagipusoon gali. Lain gali. No? Hambal sang science, ang lingwahe ko no, hindi lang pulong kung paano mo siya ginahambal sa tono mo, sa imong action, sa imong lawas, language na sa tanan. Kung ano nga mensahe gusto mo paabot sa tao, is wala gani may ginambal ng tao, pero balaan mo sa akig sa diba, dugin tulok yan lang ka. So lingwahe na na, tanan-tanan sa imong lawas, lingwahe na na. So, amo na pangayon ta kay Lord ang discernment man. So, hindi tanan-tanan nga nag-quote sa Bible nga labi na gid sa internet kisa kung doon far kagid bla. Nagpamati ka sa internet, sige kada pamati sa pulong sa Dios na hindi na lang ikaw ang magbukat sa imo Bible, no? Ang mga preacher dala sa social media, damo na da mga halo-halo na nada hindi mo na mabalan kasi gusto lang sa iba magpasikat. Ginapanamin ng ila words, pero wala natugal, hindi natugal elite sa Ginoo. Pero Bible man siya. Pero wala kakabalo nga lain na to gali ang iyong motibo. So lain man tong imo nga nadakop, lain man tong imo nga nabatunan. So mas maayo pa nga ikaw na lang gid maabis ang imo nga Bible. Pero wala na siya malayo sa muna abutang. Pero mas nami lang gid nga ikaw gid mismo makadiscover sa Ginoo. Hambal niya, hindi pagtistingin ang Ginoo nga imo Dios. So, hindi ka maghambal nga, kayo porti, dali luwason. Ay, naghambal ang pulong sa Ginoo, luwason niya ko, mainom ko, di ba la? Ay, luwason ko sa Ginoo, testingan ta lang kung sakto, gin man ginhambal niya. Hambal sa Ginoo, gapang ayo siya, masigarilyo ko pala. So, hindi ta, pag-ubraho na nga mo. Doka mo, nabi ang ginapaabot sang kaaway. Hambal sa Ginoo, di ba? Amo niya muna. Pero lain, gali ang resulta. Ikatatlo nga, sabtanan nila. Ini tanan gidala pagid ni Satanas Jesus sa mataas nga bukid. Dito sa pinakataas-taas nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan. Kag ang iya sinigahom kag manggad. Sumanggara nung gigali si Satanas. Nagsiling si Satanas sa iya, ini tanan ihatag ko sa imo kung magluhod ka sa pagsimba sa akon. Grabe nga handom niya, no? Kasi si Satanas, amo ni siya nga nadagdag ni siya, kaya naghandom ni siya nga mangin pareho siya kay Lord. May ara siya handom nga labawan niya si Lord or tupungan niya si Lord. I hope settle na nasa aton heart nga hindi ka na malabawan kung matupungan si Lord. No? Wala sa bisan sinor, bisan ano, makalabaw kung makatupong sa Ginoo. Inita na ni hatago sa imo agod magsimba ka sa akon. Dayon nagsiling si Jesus. Palayo ka Satanas. Nagsiling ang kasulatan. Simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios kag siya gid lang ang imo alagaron. Ano liwatan ni sabat ni Jesus siya? Di niya naging kwa. Di niya naging kwa sa kasulatan, sa Bible. So, do kapila, no, di nagtindo. Pero do ka mo lang na permit, sulit-sulit ang hambal ko, no. Basa lang din niya Bible. Basa lang gid kag pangayo gid sa Ginoo sang paghangop kung anong unod sang Biblia. Kaya mo lang ginang taming ta sa tanan-tanan nga obrahon sa kaaway sa aton kaputi.
Kolosas 1:19 pakato sa 20. Kay gusto sang Dios nga amay nga ang iya pagka Dios makita tanan kay Kristo. Kag paagi kay Kristo mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo. Anong gusto sang Dios? Mabalik ang tanan nga ginhimo. Ano ganing ginhimo? Ya gani sa Genesis 1. Tanan nga ginhimo. Ano gani? Ano to yung gipang hiubra ya gani sa creation? Speak the word. Ang earth, ang mga plants, mga animals, mga birds, mga labi sa tanan, ang mga tao. Pero ang ini nga pulong ginhatag niya sa tao kay di ba sa Genesis 1:26 hambal niya let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the sky, kag tanan ng mga sapat. Kita nga tao ang dapat nga nagagahom sa mga butang nga ginubra sa Dios. Hindi ang mga butang ang nagagahom sa aton. So muna paagi kay Kristo Jesus gusto sang Ginoo sang Dios nga amay na ipanumbalik ina sa aton kay ano ganina nakawat ang ina sa aton. Hikawat na to kay gininto-into gani ni Satanas si Eva. Wala siya nang infirm sa ginsugo sa Ginoo. Wala niya gin panindugan nga naghambal ng Ginoo nga hindi gani. So sige lang gid nila nga conversation nga nagambal gid daw hindi kay si Lord piyo mo ni si Lord gin pakalain pa sang ni Satanas ang Ginoo kay Eva. Amo na nga kung first daw sa mangod ko or sa aton tanan kaya ako experience man may abot nga time nga maduda ka sa Ginoo. Makapamangkot ka tuod gid si Lord di ina si Lord subong. Bisan si David damo-damo na siya nga book of Psalms gamba sa di ina yan si Lord. Mapatay na ko kung hindi pa ko makabati sang pulong sa Ginoo. May ara mga tion nga ako na sa aton nga kabuhi. Pero hindi tagid pagbuy-an, pagpabay-an ang aton nga kagalingon. Yes. Nga mabulag na lang din sa Ginoo. Hambal sang Jeremiah 29:12. You will seek me and you will find me if you seek me with all your heart. Pangitaon mo ko kay makita mo ko. Kung pangitaon mo ko sa bugos mo nga tagipuson, hindi ta mabatsagan ng Ginoo dayon agad-agad. Pag sabi mag-worship ta, 3 ka kanta, Domingo. Hindi pa na sa una nga kanta, kabatsagan ta dayon ng Ginoo, di ba? Ika-2 kanta. So na akong batsagan si Lord. Ika-3 ka kanta. O sa uli-uli, hindi pagalit niyo mo batsagan. Amo na dagamba man sa Isaiah 54 na sa. Wait on the Lord. Those who wait on the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ang nagahulat sa Ginoo, makaangkon sang bag-o nga kusog. So muna may ta impatient man kita. Sa Ginoo, ginatisingan natin sa Ginoo kung makahulat kita. So may ginanga muna namin gid nga sa isa kadlaw. Kadua ko na niyambat. Isa kadlaw, may separate kita nga time nga maghulat na kita sa Ginoo. Kung saan sa mahambal sa aton or kung anong ipadayag niya pagisaya nga pulong or ma-worship ta siya. Madamo nga mga paraan kung paano muhulaton ng Ginoo. Pwede ka pumugas pinggan samtang ginahulat ng Ginoo. Pagisay mo hunang-huna kasi mo wala siyagon, gina-connect mo lang gid kay Lord. Na Lord, nambalo mo gid Lord, ready ko kung ano yung balong mo subong sa akon or basi may mga butang sa kabuhi ko nga gusto mo ipatadlong. May mga butang sa kabuhi ko nga gusto mo dayawon kasi hindi lang sila nga si Lord sala lang talaga ginambala sa atin. Bisa ginambala niya man talaga proud ko sa imo, namiyan ko sa ginubra mo, nalipay ko kay ginamo tong ginubra mo. Amo man na si Lord sa aton. So amo nang habasa ang Colossians 1:19-20. Gusto niya lang gid nga i-restore inatanan. Amo na ang habasa ang John 15:5. Magpabilin, remain, stay. Budlay, no? Budlay ta magstay. Damo, doon mapisarap. Ay, mga laba ko. Ay, hugas ko. Ay, ano pa ko, may assignment pa ko. Pero stay lang gid sa imong mind, sa imong heart. Stay lang gid kay Lord.
Okay, pagkatawhanon, kalibutan, kag ang kaaway. Ano ang aton kasiguraduhan nga madaog naton ini nga mga butang nga nagapahilayo sa aton sa Dios o sa Ginoo? John 3:16. Kay ginahigugma gid sang Dios ang tawo sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sa kabuhi nga wala sing katapusan. Diba ano itong nadula sa aton, kabuhi nga wala katapusan sa gilapas niya danteg ni Eva ang kasuguan sang Dios, nahamulag sila sa Ginoo. So una, gugma sang Dios. Amo lang makapa-overcome sa aton, sa tanan-tanan, overcome sa aton, desire sa aton, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ang mga butang sa kalibutan, kag ang kaaway, gugma lang yun sang Dios. Hambal sa pulong man, love conquers all. Ang gugma madaog sang tanan. Dag-o niya ang tanan-tanan nga butang. Gugma nga naghalin sa Ginoo, hindi gugma nga halin sa imo nga crush or sa imo nga tupad balay or gugma man bisan imo nga nanay. Wala sang makatupong sa gahom nga ginahatag sang gugma sang Dios sa aton. Ikaduha si Kristo Jesus. Isentro ta ang aton panulo kay Jesus nga amo ang inasandigan sa aton pagtuo halin sa gitsuguran hasta sa katapusan. Ginantos niya ang paglansang sa krus, kagibalawala niya ang ini nga kahuy-anan, tungod kay ginahuna-huna niya ang kalipay na nagahulat para sa iya, kag sa karon dito na siya nagapungko sa tuo sa trono sang Dios. So tanan-tanan nga ara sa Bible kung paano ni Jesus ginpangabuhi ang iya nga kabuhi. Kasi naman ko sa akong sang lastan si Manong Calvin. Nga akong kabalo si Jesus nga isikway malang sa ni Pedro nga ginpabayaan niya lang yapon si Pedro. Nga akong kabalo si Jesus nga idagdagon malang sa galit ni Judas nga ginpabayaan niya lang si Judas. Kay tungod nga palangga niya ini nga mga disipulo. Bisan kabalo siya nga malabot ang tion. Abot ang tion nga isikway lang siya sini nga mga disipulo niya. Dagdagon lang siya. Isuplong pa siya. Pero ang gugma nga nagahalin sa amay nga ara sa iya, nagpadaog sa huna-huna pala nga, i-traidoro na ko ni Judas, i-ano ko na nisa, i-unfriend ko na nisa, subong pa lang. No? So wala na nagabot sa huna-huna ni Jesus, kitungod sa dako nga gugma. So amo na akong taniming ang gugma sa Ginoo. Kag ang kabuhi kung paano ginpangabuhi ni Jesus ang iyang kabuhi diri sa kalibutan, amo man na ang aton nga pattern. Amo man ang aton nga roadmap sa aton nga kabuhi kung paano niya tanan gin overcome, di ba? In this world you will have many tribulations, but take heart, I have overcome the world. Ikaw ang may tribulation pero siya ang nag-overcome. Amo na nga, fix your eyes on Jesus. Ikatatlo, pagtuo. So, amo na ning butang at kita naman niya participate pagtuo. Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo. Kay Jesucristo inirigalo sang Dios kag wala nabasi sa inyo maayo nga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugay. So mabalaan ni aton mga maayo nga binuhatan nga nagabunga sa aton relasyon sa Ginoo. Magaresulta na siya sa pagpaubos. Okay, last na lang. Ano hindi nga mga bunga? Ginhaba sa John 15:5. Sa Galatians 5:22-25, gasiling, pero ari ang bunga nga makita sa kabuhi sang tawo kung ang Espiritu Santo amo ang nagagahom sa iya. Mahigugmaon siya, malipayon, malinong ang iya pangabuhi, mainantuson, malulo, maalwan, masaligan, mabuot, kag mapagpugong sang iya kaugalingon. 9 kabutang, 9 fruits of the Holy Spirit. So amo ni siya ang mga butang nga or mga bunga nga aton makita sa aton kabuhi kung maabay kita kay Lord, kung magpabilin kita sa iya. John 15:5. As we close, can we all read John 15:5? Ako amo ang puno sang ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tao nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin ako sa iya, siya mo ang magapamunga si madamo. Kay kung wala ako sa inyo, wala ikamo si may mahimo. Let's pray. Lord, we thank you, Abba Father, sa imo, Lord, na pulong, Ginoo, Lord. Lord, wala